Out ang kanyang dila pagdila sa kanyang tuyong labi, tingnan mo ang walang ulong crane na nakahandusay sa lupa. Komplikadong panloob na estado, mahirap huminahon ang pamilya ng kidlat ay tumama din sa pinakamaraming VU sa paligid ng garapon ng salamin na nabasag, wala nang natira. Upang mapanatili ang disiplina ng Hangin Trade Association sa lungsod ng Southern Fire at ang SLI Crane ang kanyang pinakamakapangyarihang katulong. Bago uminom ng kalahati ng tsa, ay nawala, pakiramdam niya ay naputol ang kanyang mga braso. Isa itong magic trick. Ang paglabas ng balita sa South Mars na Venus ay wala na. Patuloy na nagpapahina sa mga puwersang katutubo. Higit pang pagkamit ng iyong pangwakas na layunin. Ngunit sa sandaling ito nasaktan ang mga katutubong puwersa na walang lay. Ako mismo ay nawalan ng 7, isang martial artist na Son That Star, mayroon ding 8 yugto ng airlock. Ang 7 taong gulang na ito ay talagang masakit. Ito ay walang pinagkaiba sa direktang pagkitil sa kanyang buhay. At pinagdasal lang ako ng demonyo. Saka siya umatras. Sa mata ng mga ngalakal ito ay hindi mapagkakatiwala ang pag-ugali. Kahit na direktang nakakaapekto ito sa kanyang posisyon sa lungsod. Sa timog, ang kulay ng kagubatan ay mas hindi magandang tingnan kaysa sa ibang. May muli mong itinaas ang iyong ulo at tumingin sa matanda. At ang atmosphere ay parang hinihila ang lam kanina. Ito ay tungkol sa pagpapanumbalik ng hitsura ng isang normal na martial arts teenager. Mas Japanese ang mukha. Parang pinatay ko lang yung crane. Ay gumugol ng napakalaking puwersa sa puso ni Lord Lam, libu-libong panghihinayang na may ilusyon na utak. Kung niligtas mo lang ang langit, malaki ang posibilidad na maligtas ito. Pinatay pa nila si Rational. Malaki rin ang posibilidad. Pero ngayon sa puso niya ay tanging panghihinayang. Katangahan ang tumayo dyan. Bigla kong naramdaman ang aking sarili na nanganak ng isang malawak na moat. May dahilan banda o naniniwala sila na martial arts lang ang kalaban? Mas makapangyarihang sining itinuturing ko rin ang aking sarili na isang pinuno ng negosyo. Hindi naman ganoon kalaki ang pagkakaiba ng dalawa. Pero ngayon maaari siyang gumamit ng espada para pumatay ng halimaw. Naantig man ang katotohanan, hindi siya makapaniwala. Para akong nananaginip. Hindi ako makapaniwala. Ito ay isang malakas na pag-ibig ng bilingual martial arts. Siya ay walang pinagkaiba sa tuktok ng mundo. Ito ay isang pangkaraniwang bulwagan ng negosyo. Sabihin sa kanya na magsaya sa pagharap sa kanya. Sa puso niya ay may pagkakaiba. Malaki ito. Pakiramdam na hindi karapat-dapat na maging kaibigan ni Rational Van Dao, panloob na ipinanganak na takot, isa rin itong pekeng batas. Diyos ng langit, martial mundo mula sa nakaraan hanggang sa kasalukuyan makipagkaibigan. Ang parehong katayuan. Siyempre ito ay hindi mas mababa kaysa sa iyong sarili. Kung ito ay masyadong maliit, magkakaroon ng isang puwang. Ang kasalukuyang pag-iingat ay nagsilang ng matinding takot. Haha anak, wala kang gagawin. Hindi ito nagbibigay sa atin ng 7 pag-asa. Makipag-usat sa kalaban pagkatapos matakot at tumawa. Haha, ang mabuting espiritu sa mga mata ay lumilitaw sa labas, mayroon ding malaking takot. Ginamit ng kalaban ang parehong paraan. Hindi mo talaga kayang patayin ang sarili mo. Pero may banta talaga. Ngunit ang dahilan kung bakit ang Van Pepper ay may hindi mahuhulaan na demonyong katawan, wala siyang magagawa sa kalaban. Ang ganitong sitwasyon ay lalo siyang nakahiwalay. Ang dahilan ay upang lumingon. Ang kanyang mga mata ay mukhang hindi pala kaibigan. Itinataas nito ang iyong ulo. Ito ay 1,000 milya ng hangin at mga ulap. Mukhang hindi zero sa mukha ng kalaban ay bahagyang napahiya, alam niyang nagrereklamo ang kalaban sa sinabi niya noon. Tapos wala na tayong magagawa. Nahihiya lang akong tumawa. Haha, nin zero talaga, nin zero. Mga mata ni Levan biglang namuo sa kapahamakan. Walang pinagkaiba. Ang punto ay tumagos sa katawan. Malamig na boses, ginagamit ng Young Master ang kanyang katawan para makipagsapalaran, para mahanap ang paraan, tulungan ka. Nasa panganib ang mga kaibigan ko.
Nakikita mong maganda ang panahon. Ito ay napakabuti na patingin ang mga mata niya sa kalaban. Tapos tumingin kay Chaimin. Parehong nahiya ang dalawang lalaki na tumingin ng diretsyo sa ibaba. Ang hukbo ay nagkakahalaga ng pag-iisip tungkol sa this time nakakainis. Nakikita kong may puso ang lalaking ito sa akin. Gusto kong makamit ang aking layunin. Natatakot na hindi ganoon kadali sa huli, nabawi niya ang kanyang espiritu ng galit. Sabihin dahilan van paminta ang lakas ng loob mong patayin ang demonyo. Nararapat kang mamatay. Tiningnan siya ng pulis na may paghamak. Para sabihin tae patayin siya na parang asong disgrasya. Tapos sumunod ka rin sa kanya. Ang kamatayan sa pagkakataong ito ay natakot sa lahat. Tingnan ang pisikal na kulay ng paminta ay hindi na ibalik sa puso ko walang paraan. Baka gusto nitong pumatay ng dalawang martial artist. May ganoong kapangyarihan talaga siya. Natakot din ang Diablo sa salitang ito. Hindi ako makapaniwala na ganyan ang kalaban. Huwag agad mag-save ng anumang espasyo na tigilan akong nakatayo doon ang mga kamay ay hindi. Ni kamay o sa puso ng masayang usapang lupain sana ipinanganak kayong dalawa sa conflict. Kung natamaan mo ito saglit, mabuti. Agad na mapanuksong sabi Hatuyan Pitofu maaari ka ring umasa sa mga tabletas. Ipinapakita sa kama hindi ito angkop para sayo. Haha after ang laking pressure ng local martial artists na tumatawa haha ang buong pulutong ay puno ng pang-aalipusta at tawanan naging tay ang mukha ko. Hindi natitinag ang baboy. Mas hindi kayang ipahiya ang kapangyarihan ito talaga ito ay isang bagay na hindi kayang panindigan ng sinuman. Sabihin nating tinamaan ng kalaban ang kanyang pwesto. Hayaang patayin ka ng 7 taong gulang na lalaking ito. Tuluyan na siyang nawalan ng malay. Sumigaw ng malakas na pagmamadali dalawa ang mga kamay ay tumama sa kung saan ang bawat pinuno ay pinindot mula 4 na direksyon hanggang 8 gawin ang espasyo sa paligid ng hukbo ng tram na umindayog ng malakas pag-usapan ang kinatatakutang hukbo. Gusto niyang pangunahan ang mundo sa kanan. Pero hindi ako makapaniwalang nahuli ako dito. Pareho kayong top martial artists. Kung hindi nagsasalita ang manlalaro, hindi siya mananalo. Maging ang paghihiwalay ay katapusan din ang pagkatalo. Ipagdasal mo siya. Ang orange na bahagi ay ang umaga Chaiki on the railway na naging marahas na hangin laban sa Panginoong Lam galit na sumisigaw na patayin ang LA Crane ang dahilan ng Van Pepper ang 7 taong gulang na lalaking ito ay humaharap sa akin. Ang apoy ay nagninina sa kalangitan. Wala silang kakayahang mag-isip. Sabihin ang salitang ito sa tainga. The more akala ko sinadya. Hindi siya nangahas na lumaban sa kalaban. Mas nahihiya at nagagalit. Kalikasan na wala sa kamay patuloy na dinadala ang lahat ng galit sa larawan, ngunit unti-unti, nahulog ang hukbo sa mas mababang posisyon. Lahat ng manlalaban umatras. Lumayo ka. Martial arts nangungunang wind duel malamang na napakalakas ng hangin. May mga taong walang mata sa kanila. Agad na naging abo. Pisikal na katawan Vansan hindi gumagalaw hawakan ng mahigpit, maingat na umuusad ang mga kamay. Hayaan mo silang mag-away. Naghahanap kami ng mas mahalagang museo. Mag-ingat kapag hinihila kanya pataas. May nararamdamang excitement sa loob. Ang iyong isip para sa isang oras. Pagkawala ng kakayahang mag-isip lumaki siya ng ganyan. Walang lalaking humawak sa kamay niya. Ito ang unang pagkakataon wala ka. Sa susunod na makita ko siya, kailangan niyang tingnan. Mukhang nag-aalala. Tumatawa, nauuna tayo ng isang hakbang. Interesado ka bang sumama? Bukas, gusto na rin ng mga bata na sumulong. Ngunit sa sandaling ito ang monghe ay nagmamadali. Ang kabaligtaran ng unyon ng manggagawa. Kung aalis ka, hindi ka makakapag-isip. Ikinalulungkot kong sabihin na dapat tayong magkasama. Tumango si Livan para magpasalamat dapat mag-ingat ang lahat. Pagkatapos niyang magsalita, naglabas siya ng 6 na kilo na karayom na nakaturo sa direksyon nito. Pumunta lang sa pangalawa, tingnan mo ang iyong mga kamay.
Kahit humihila lang ng konti, ngunit mayroong libu-libong salita sa aking puso. Parang nawawala ang tenga. Wala akong marinig na tunog. Narinig ko na lang ang tibok ng puso ko at tumalon ang bag ko, makikita mo ang hangin na tumatakbo na parang langaw. Din unconsciously sumunod malapit sa likod pero sa isip ko iniisip ko lang. Itaas na dilaw na lower brand, walang isip na mag-isip ng iba. Maraming martial artist ang nakakita sa iyo na umalis. Kumakaway din keep up bagama kinakipaglaban ang hilaga sa kalakalang min mukhang maganda. Ngunit mas gusto nila ang mga museo. Buksan ang mahigit kalahati ng mga tao ang humahabol sa dalawa. Ngunit ang distansya ay patuloy na palayo ng palayo. Para sa imahe ng katawan tuanlon kaya ipinanganak dahil sa takot at bawal panoorin ang apat-way war. Nakita kong umalis ang pinuno. Ipinanganak silang nag-aalala. Karapatan ni Chai Min na magsalita, narito ang North Vietnamese upang ihatid ito sa iyo. Gumagawa kami ng isang hakbang pasulong. Upang maiwasan ang museo na mahulog sa kamay ng iba, hindi na niya hinintay na tumugon ang North. Inakay ang kanyang mga tauhan. Bumagsak ang kalawakan sa pagkakataong ito. Agad itong humantong sa dalawang panig na nagsimulang gumalaw. Sa puso ng kalaban walang salita. Ang pakikitungo sa baliw na nasa harap mo. Masyado ring inatake silan. Mas napahiya ng ganyan. Upang makakuha ng isang car-killing frenzy, panalo ang tinatawag na inalienable bold. Kayong dalawa ay hindi gaanong makapangyarihan sa isa-ti-isa. Sa ilalim ng ganitong sitwasyon, ilang beses na nasa panganib ang kalaban. Halos malubhang nasugatan. Itataya ko itong fucking psychopath sa'yo. Galit din ang hukbo. Ang gas ay namumuo sa paligid ng katawan. Unti-unting naging realidad. Parang armor covering na lugar. Mahirap magpakita ng flexibility sa likod. Nang siya ay maupo sa kapangyarihan, ang paaralan ay dumagundong ng napakalakas. Isang overhauling ang pinakamakapangyarihang otoridad upang sirain ang bundok sa loob ng kinabukasan. Chai Ki kaagad tama para talunin sira ang mga karapatan sa imahe ay naging katotohanan, naging brown condensed weight ang mga puwersa ni Lord Lam ay dinala sa pinakamataas, agad na pinindot pabalik, hindi niya binago ang pakulo, tama lang ang ginawa niya. Magbigay ng karapatan sa isang kalaban. Dalawang puwersa ang biglang sumabog. Isang higanting enerhiya ang kumakalat, ito ay hindi lamang space collapse. Na ang kalupaan ay hindi matatag. Higit sa 1-0 mga larawan ng katawan na nakapikit na lumilipad sa apat na panig upang maiwasang mahuli sa hangin. Natatakot ako sa loob. Ikaw itong 7 taong gulang. Kung gusto mong makipaglaro sa akin ngayon, paglalaruan kita. Namamatay hindi pabalik. Sa wakas, nagmininas ang apoy ng kalaban. Inapi ng kalaban para lumaban sa labanan kahit galit ang lahat. Ngunit ang Chai bukas ay nagiging buhawi. Siya ay nasa paligid niya tulad ng mundo. Martial arts spirit, siyam na bituin ang tumaas sa tuktok puwersa sa larangan, maaaring magpakita ng iba pang mga kadena ng hayop sa libu-libong metro, upang bumuo ng isang natatanging self-contained langit at lupa, isang karapatan ng Panginoong Lam na nanginginig, unti-unting namatay ang apoy. Sa kabaligtaran, manatiling gising. Nakatingin sa lupain na parang anghel sa kabaligtaran, pag-aatubili. 7 taong gulang na lalaki, hindi ka masyadong kalabaw pumunta dito. Makipag-ayos sa kaaway sa isang kawali, agad na pinalapot ang bukas na Chai sa isang sandata, direktang bigkasin pababa, isang sheet ng Lam transform, 2 hand seal, habang idiniin mo ang iyong kamay ng mahinang lumilipad pababa mula sa itaas sa Chai. Chai bukas, kung sisirain mo lang ang selyo, wala na. Nakatayo sa malayo sa iyo, gusto pa rin ng kalaban, sa wakas ay huminto ang hangin. Malamig niyang sabi sa 7 anyos. Ayaw mong kumagat. Tingnan natin kung sino ang unang namatay. Nakikita ko ang iyong mukha at pinipigilan ang iyong boses. Naging emotional ako ngayon lang. Ngunit hindi ka rin dapat kumilos ayon sa damdamin. Ang patuloy na pakikipaglaban ay hindi kapakipakinabang sa sinuman, ito ay nakakakuha lamang ng higit na puot.
Kaginhawaan para sa iba hindi naman ganun. Parang hindi nangyari. Kung sasabihin mong hindi mangyayari, hindi mangyayari. Amoy mantikilya. Galit pa rin ang kalaban, mahirap tumawa. Huwag mong asahan na matatapos ito kung gagawin mo. Biglang nagsalita ng mahina ang mukha ni Lord Lin, anuman ang gusto mo, huwag matakot na sabihin ito. Galit ang hukbo ngayon. Bayaran lamang ang 1 bilyong primeval na bato. Ano ang 1 bilyon na yon? Galit na sinabi ng Panginoon na gusto mong hiramin ito. Itinuturing ko ang aking sarili na isang itim na tanga. Hayaang itaas ng kaaway ang kanilang mga kamay. Sipsipin ang buong bagay sa speaker. Ito ay dahil sa'yo. Para mabayaran ka o hindi para mabayaran ka. Hindi ako yun. Tignan mo to, bigla niyang nalaman. Matapos makipag-ugnayan kay Ricky. Natuto rin siyang mag-scavenge. Takot na takot ang apat na panig. Katawan ng lakas ng martial arts bumalik sa negosyo ng ari-arian. Hindi ko pa ito narinig na nakadilat ang aking mga mata. Nagalit si Lin, hindi lamang kamatayan ang tumutulong sa epektibong pagsira sa 8 stage na hangin, mayroon na ngayong kabayaran. Malaking bilang ng mga fossil na iinis ako na hindi kita kayang ipagsapalaran ng buhay. Pero pilit pa ring bumaba, hindi kasi ako matalino noon. Kaya kainin mo itong mapait na prutas, galit niyang kinagat ang kanyang mga ngipin at sinabing maaari siyang gumamit ng ilang hilaw na materyales. Ngunit hindi ka makapaghatid sa langit. Isang mas primitive na daluyan, wala kahit isang block. Ang pag-uusap tungkol sa hukbo ay mabuti. Bago arestuhin. Kung magsisinungaling siya, galit din siya. Naramdaman niyang malinaw ang puntong ito sa pagtawa ni Lord Lin, 1 bilyon ang nawawala ng isang bloke. Natigilan ang lahat. Normal na araw kasing taas ng mga Diyos. Ayan yun. Pati na rin ang mga street thug na walang access sa pilapil. Bargain ganyan na liwanagan ni Nan ang natural na alindog, 10 bilyon sa kanila ay hindi mahal. 1,000 bundok ng pag-ibig. 1 bilyon o hindi. 0 degree na hangin ng tagsibol, gusto rin ng kamatayan, 83 tao ang may tunay na pag-ibig. Maaaring bawasan ng isang bloke o hindi, ang presyo ay napakamakatwiran. Kung gusto mong magbayad o hindi, nasa iyo. Lahat ay nahulog sa tahimik na pawis. Ang mga lokal na pag-uusap ay nagsasabi ng hindi bababa sa 5 bilyon. Ayaw ng Panginoon na magsalita ng walang kapararakan sa iyo. Hindi mahalaga sa anumang lokalidad. Gustong mag-imbita ng isang nangungunang martial artist, ganap na hindi mas mababa sa numerong ito. Alam kong mahirap ibaba ito. Kailangan mong kagatin ang iyong mga ngipin. Tahimik na tumatawa sa lamig, isipin ang iyong sarili bilang pansamantalang nagbibigay kasiyahan sa iyo. Sa pagkakataong ito, hindi ka sigurado kung mabubuhay ka. Nag-aatubili na tumakas sa isang buhay, hanggang doon, haharapin ka rin ng matanda. Matapos ang mukha ng tagak, tumigil na kayong dalawa sa pag-aaway. At lumipad sa direksyon ng 6 na puntos na karatula. Pero malayo sila sa isa't isa, malayo sa isa't isa. Mag-ingat tayo sa pamumuno sa lahat. Napakalaki ng death vein na ito. Ito ay puno ng lahat ng uri ng panganib. Ngunit ang lahat ay nagtipon sa isang mapayapang lugar. Biglang gumalaw at tumawa ang panloob na sikolohiya ni Van Xiao. Tumigil din ang dalawang tanga. Nagulat ng isang oras. Hindi ko alam kung ano ang dahilan. Sandali lang para mag-react. Sinabi mo na nakikipag-usap ka sa Panginoon. Baka sa mukha niya ang takot. Sinabi ko sa iyo kung paano alagaan ang iyong sarili. Tumawa si Lee at sinabing, huwag kalimutan, ako ang makakatalo sa halimaw na yon. Dalawa guys, martial arts, nangungunang hangin martial arts, labanan shock, kahit na mararamdaman mo ito 1,000 milya ang layo sa isang maingat na gulat na alala ko ngayon. Teenager sa harap ay isang espada na pumapatay sa Sun That-Teen martial arts, natalo niya ang 8 magagaling na martial arts masters. Ang tanga niya. Kahit na minsang binaligtad ang buong kasaysayan ng Celestial Martial World, napagpasyahan ko rin na huwag maghanap ng ganoong pangalawang pag-ibig.
Sa edad na ito, tulad ng isang tagumpay. Sa kanyang puso, 1,000 bahagi ng pagpapasakop na Eileen, hindi ko alam kung saan ko huhukayin ang halimaw na ito. Ano ang martial arts? Ganap na walang kinang. Huwag mong sabihin na sa mundo ng pag-ibig, ito ay itinuturing na mundo ng langit. Kahit heterosexual, wala talagang karakter na maihahambing sa kanya. Sa puso ng mainat na pagpapasya, walang magawa sa pagkakataong ito. Higit sa lahat, kamamatay lang ng demonyo. Plus lokal na pagsasanay, kaya nagsimula produksyon pagkatapos ang asosasyon ng kamatayan at pinsala upang maibalik ang kalamnan ay hindi malayo. Habang nag-iisip siya, biglang sabi ni Lee, parang natural na ilusyon. Tumingin sa sign, 6 lang tramgo, sundan ito sa puso ng pag-angat, panatilihing bukas ang iyong mga mata, walang saysay ang pagtuklas. May ulap sa harap mo. Wala nang iba. Nagmamadali niyang kinuha ang sign 6 na nakaturo, mag-ingat ka, Deo. May mga alingaw-ngaw ng mga natural na ilusyon. Mahirap para sa mga tao na mabuhay. Hindi ko rin alam kung paano ito gagawin. More Candura sign 6 pointing sa lugar na ito, kailangan sumama. 6 ay nagsindi lamang ng halos 1 tasa ng tsaa, biglang nagbago ang mukha niya. Naamoy niya sa hamog ang mahinang halimuyak, napakabilis ng pakiramdam ng kakaibang puwersa na bumubuhos sa balat sa makamandag na hamog. Takot na takot siya magmadali sa transportasyon, hilaw gusto ng gas na masipsip lang ang lason sa balat. Takot na naman ang nakakalason na pagtuklas na ito ay direktang napupunta sa gas. Anong klaseng lason ito? Ito ay hindi ka panipaniwalang nakakapinsala. Ang hangin ay madalas na nangangahas na tumaas. Napakalaking kapabayaan. Nilalason ang lahat ng pumapasok. Ang hirap paniwalaan. Kung mas nararamdaman mo, mas malalim ang lason. Pagkatapos noon, nagsisimulang magmukhang paralisado ang katawan. Feeling unti-unting tumutugon ang nervous system, pading lang nagmadali siyang kumuha ng ras. Huwag maglakas loob na sumulong. Ito ay tungkol sa pag-upo at pagdadala ng lason. Ang antidote ay ang Spirit Bar, pagniniting pharmaceutical force diffuser, ngunit hindi ito gumana. Sa puso ng pag-aalala, ito ay hindi lamang nerve paralysis. Maging ang mga mata ay unti-unting tumataas sa ilusyon, biglang may mainit na kamay sa dibdib niya, maling ilagay sa iyong likod. Isang daloy ng init dito. Dumadaloy ito sa puso. Parang mga dalandan na bumubuhos. Ang lason sa katawan ay unti-unting nawawala. Sino ka? Ikot ng mabuti ang iyong ulo at tingnan ang pamilyar na katawan. Ang buong bagay ay nawawala. Bakit ka lumilitaw sa makamandag na ilusyong ito? Ikaw ba ang aking mga paa o ang aking mga mata? Yung taong yun ang dahilan kung bakit siya tumawa. Anong pakiramdam mo? Tungkol sa ilusyon na bahagi. Ang antas na ito ay hindi pa nakakabighani sa aking mga mata. Kasama pa rin kita pero hindi mo ako nakikita. Kailangan kong pakinggan ito at makaramdam ng init sa loob. Tahimik na nag-iisip, nandyan pa rin siya para protektahan ako. Hindi umalis. Napakabilis ang labis sa taong kailangang alisin, ay hindi na tumalikod siya at sinabing salamat. Iyong mga mata. Nagpanik siya, nalaman ko na ang puso ko ay naging pag-ibig sa paligid ko. Eye sockets shoot out, puwersa ligfok tumutok dito at makaramdam ng pagkahilo. Walang paraan upang tumingin ng diretsyo. Sinabi ng Panginoon na ito ang sining na ginagawa natin. Kailangan lang itong sapat na malaki. Maaari mong basagin ang lahat ng magic. Huwag tumingin sa aking mga mata at hawakan ang aking kamay. Inabot niya ang kanyang kamay at inakay ang poste pasulong. Walang anumang pakiramdam ng masama. Medyo hindi natural ang pakiramdam. Ngunit walang gulat tulad ng dati. Kahit anong gusto mong gawin. Sa loob-loob, sa kabaligtaran, may kagalakan. Ito ay nagpapagaan sa kanyang pakiramdam. Mayroong 6 na senyales na nagtuturo ng karagdagang dahilan kung bakit ang Van Pepper ay may parehong pamamaraan. Napakabilis na lumabas sa fog area, kaya nilingon ko ang ulo ko at tumingin sa paint cup sa pagitan ng 2 bundok.
Kahit saan ay bulaklak-bulaklak damo, napakaganda. Ang dahilan nito ay ang pagbitaw ng mabuti. Ang dakilang langit ay isang himala. Itong asul-lilang bulaklak na hindi pa natin nakikita. Ito ay tila isang uri ng espiritual na bulaklak. Hindi ko alam kung ilang stages. Kailangan kong kalugin ang kaliwang kamay ko at hawakan ang kanang kamay ko. Inilagay lang siya sa harap mo. Nakaramdam lang ako ng init sa mukha ko. Nagsasalita sa mundo ng mga bulaklak. Hindi lang langit. Maaari itong makilala. Akala ko naglalaro ako. Pagkatapos ra ay ang natural na paglikha. Sumagot si T. Van Dao ng grasya. Ang bulaklak na ito ay hindi lamang naglalabas ng mahiwagang hangin. Mayroon itong espesyal na toxicity. Takot na hindi ka mapigilan ng taong nasa likod mo. Hindi ko alam kung ilang tao ang dumaan sa gate na ito. Ngunit sa tingin ko ang Founding Fathers ay malapit ng magkaroon ng droga. Nalutas, mag-ingat ka. Inihayag ng Unyon ng Manggagawa ang lugar na ito dahil hindi lang hadlang ang ginawa ng SA, ayaw nilang sirain ang lokal na kapangyarihan. Umiling siya at sinabing hindi niya alam. Ngunit ito rin ay isang dahilan. Sa madaling salita, hindi hahayaang makarating sa magandang lugar ang mga na-relieve na tao. Kailangan nilang makakuha ng magandang lugar mula rito. Kung hindi, magkakaroon ng maraming capital deficit. Kailangan tumawa, mahirap para sa mga negosyante. Kinakalkulan ng detalyado, hindi ako makapaniwalang lumabas lang ako at namatay. Kahit si Lord Lin ay galit. Tiyak na hindi nila inaasahan ang mga bagay na ito. Takot maubusan ng pera. Pakiramdam ko ay may sabuatan sa loob. Mga sundalo sa general na humawak ng tubig sa lupa, hindi mo kailangang matakot sa kanila. Hindi na kailangang maghintay para sa iba. Kapag tapos ka ng magsalita, dumiretso ka na. Kailangan mo siyang sundan sa likod niya. Biglang may naramdamang lungkot sa loob. Sana may konting fog. Maaari mong hayaan siyang hawakan ang kanyang kamay. Ngunit napahiya siya sa kaisipang ito. Sa tasang ito ng pintura ay isang kagubatan ng magandang halaman. Fresh Toy Bar, espiritu ng hihina ang berdeng damo, ibig sabihin, lumalabas ang makapangyarihan, maunlad na buhay. Parang fairy tale ng tao. Gumawa tayo ng ilang hakbang. Pagkatapos ay biglang huminto ng hindi umuusad. Medyo hinawakan pa niya ang likod niya, awkward niyang sabi. Ano ang kulang? May nangyari ba? Sabi ni Dri Van Dao, napakaluma na ng tasang ito. Ito ay tulad ng kiyalakin na may masaganang enerhiya. Wala ng buhay. Walang kaluluwa. Kailangan masindak na tagpuan ko ito sa tahimik na tasa. Hindi ko marinig ang mga insekto at ibon na umaawit. Ito ay hindi maisip. Sinabi niya na ito ay dapat na isang bitad. Yumaling si Lee. Hindi ito magic. Ito ay kalikasan na lumilikha ng isang lawa. Ito ang diwa ng karunungan. Kung saan wala talagang hangin o buhay. Mag-ingat sa ganitong uri ng sitwasyon. O masyadong toxic ang sitwasyon. Kaya walang kaluluwa. O may malaking interes na sumasakop sa lugar na ito. Maging isang lokal na pagbabawal ang iba pang mga nilalang ay hindi nangahas na lumapit. Walang problema sa espiritu dito. Malinaw na ang pangalawang sitwasyon. Kailangang sabihin. Ibig mong sabihin ang lugar na ito ay may maraming pag-ibig. Anong antas ito? Huminga siya ng mahina at sinabing 8 stages. Kailangan mong matakot na sabihin na nalaman mo. Umiling ang lalaki at sinabing hindi. Kaya pala nakahanap ka ng 8. Sinasabi na kung mahal mo ang 7 antas. Sa pangkalahatan, walang ganoong tagumpay. Hindi rin sila marunong kumita. Pangunahan ng dealer, kahit na ang SA North ay bumangga sa kalawakan, walang kakapusan sa mga martial artist. Isang tao lang ang haharap dito. At kung ito ang siyam na yugto ng kadiliman, maging ang mga Founding Fathers, ay hindi magkakaroon ng lakas ng loob na lumapit. Kaya kung ang lugar na ito ay inuokupahan ng mga hayop, siguradong may 8 yugto.
Kailangan masindak napaka-etikal na agad na maunawaan ang pangangatwiran na ito. Bigla niyang naramdaman na walang mahirap. Teen gwapong patatas malaki sa harap nito, haha, wala kang kinalaman dyan. Sa likod ay may pamilyar na tunog na ipinadala, lumabas din ang mga sundalo sa ulap. Maraming peking humahabol sa akin. Ang pagpunta sa lugar na ito ay nahati sa kalahati. Walang kakulangan ng lie. Mukhang may fog response sa lalong madaling panahon. Nagulat na sabi ng tatay ko at kakulangan ay maaaring lumabas sa fog, hindi kakaiba sa kabaligtaran, maaari ring pumunta ang Pangulo sa ito ay hindi mahuhulaan. Malamig na sabi nilang apat. Hindi kakaunti sa inyo. Mas maraming hamak kaysa sa akin, hindi rin lumabas, yag tumawa si Minhai at sinabing mag-ingat ka, Kapitan, huwag kang magalit. Bagama nakakalaso ng hamog, kakaunti ang nakakaalam, ngunit para sa ating sekta, hindi ko alam kung ilang taon na dito. Ito ay walang lihim. Hindi nagtagal ay umiral na ang antidote. Ang kapitan ay isang taong nanggaling sa labas. Maaari rin itong maging maginhawa upang lumabas. Gawing igalang ka ng iba. Ang parusang kamatayan ay hindi simple. Alamin na sa hamog na ito kahit martial artist yan. Maaari mo lamang protektahan ang iyong sarili. Walang paraan upang matulungan ang mga tao. Sa puso ng Biblia, kahit martial arts hindi mo maaaring pangunahan ang mga tagasunod. Paano malutas ang problema? Ngunit isipin ang kanyang mahirap na pag-ibig. Kalmado din ang pakiramdam ko. Tila kahit anong mangyari kay Chine, normal hanggang sa sukdulan. Napatingin si Lee sa lahat. Maliban sa katutubong na, syempre, sa lahat ng martial artists. Matagal na akong nanirahan sa South Africa. Alam ko ang misteryo nito. Sa lalong madaling panahon mayroong pagniniting detoxification sa tao, malamig niyang sabi. Alam ni Master na hindi simple ang fog. Huwag mo akong bigyan ng kaunting tingin. Hindi mo kailangang maging kaibigan. Nahihiyang sabihin ito. Nahihiya siyang tumawa. Gamitin ang kapangyarihan ng kakulangan. Hindi kailangang i-detoxify ng kalikasan si Dan, pinag-uusapan ko ang tungkol sa mga taong lumilipad sa malayo. Si Lord Lin ang pinuno ng unyon ng manggagawa. Siyempre hindi masakit ang buhok nila. Ang oras upang makita ang rational. Ang panloob na takot at bawal nang makita ko ang bundok, ligtas din ako. May 7 pag-asa sa loob. Kahit na sa lalong madaling panahon naisip niya na ang hamog ay hindi gumagana, ngunit hawak pa rin ang pag-isip ng swerte, sana mamatay ang aso sa loob. Basagin ang deadlock na ito, usapang sinabi ng kalaban na isakripisyo ang matanda, Pitofu, ito ang iyong bitad. Walang buhay na nilalang. Marahil ito ay isang high-end na libangan. Hindi ka gagawa ng 9-stage beast. Sa tingin ko, hindi nakatago ang problema. Huwag mag-atubiling makipag-usap. Itong salita mo ayoko marinig. Ito ay tinatawag na we make out. Ang pag-okupa sa lugar na ito ay isang 8-stage na libangan. Kulayan ang tasa sa harap mo. Kung natatakot ka, bumalik ka. Kung 8 lang. Pagkatapos ang lahat ay lumabas at binabalatan ito at ibinebenta para sa pera. 1 oras ang lamig. Akayin ng mga tao pasulong. Nalaman niyang nahawaan pa rin siya. Mahalin ang pera bukas, bibig tikom bibig, siguraduhin nating makakakuha sila ng magandang lugar. Isipin mo, harapin mo agad. Makatuwirang pakiramdam na hindi maintindihan. Ang Vohoong kahit isang dakot ng martial artists ay umatras, kung may 8-stage love hindi sila nangahas na lumapit. Bukas alis na ako sa 5-star team. To the side of reason, sabi, alam kong sa hamog ay may lason. Nag-aalala pa rin, natatakot na hindi mo malalampasan ang kasalukuyan, sa wakas ay makatitiyak ka sa pagtingin sa hinaharap. Iniwan ni Donghee ang panloob na kalmado, ikinalulungkot kong sabihin na ang babaeng ito ay nagmamalasakit sa'yo. Walang ulo o buntot sa loob ng 1 oras. Pag-usapan natin ito. Tignan natin kung anong uri ng mga hayop ang sumasakop sa lugar na ito.
Ang 8 ay hindi isang simpleng henerasyon. Kailangan mong pumunta sa likod mo. Ngunit mahirap maging mapayapa sa loob bigla niyang naalala ang mga sinabi kanina. Hindi mo kailangang maging tanga para mag-isip ng kahit ano. Sino sila? Isang espada na pumapatay kay Son datin talunin ang 8 stage ng trainer siya mamaya ay ang pagkakaroon ng ruwok ng langit martial mundo. Bakit ko kayang pasayahin ang isang tanga na tulad mo? Lumitaw kasama mo. Para lang matulungan ka ng konti. Niligtas kita minsan. Huwag mo na itong isipin. Hindi mo alam ang kahihiyan o kahihiyan. Pulang-pula pa rin ang mukha niya at unti-unting nadudurog ang puso niya. Ibalik ang normal na mood ngayon. Sumunod ng mabuti sa likod Javi Van Dao, hindi ko alam kung paano mababago ang mood niya. Ang katawan at espiritu ay nasa museo. Pag-ibig sa harap mo. Lahat ay lumabas sa tasa ng pintura. Walang simularidad. Dumadaan sa mga patag na damuhan sa mga pininturahan na tasa sa ilalim ng mga bundok, ay may mga berdeng ulap na tumatakip sa mga lugar gusto kong lumabas para magpakain. Sabi ng isang martial artist na maingat na sinuri halika, 8 taon na ang nakalipas. Kung gusto mong kumain, kailangan mong lumabas. Tutol ang ibang pangalan. Kahit paano. Ang hindi pagpunta dito ay ang pinakamagandang balita. Kung hindi, ang mga peking kapangyarihan ng Kia ay dumiretso, wala akong pakialam kung mamatay tayo dito. At lahat ay napakasaya. Lalo na ang mga alagad ng Kia. Ang ilang mga tao ay hindi maaaring lumipad ng direkta. Super sa pagitan ng 2 bundok. Minsan may maliliit na anino. Pabalik-balik sa asul na ulap mahirap gamitin ang mata. Karaniwang nakikita. Lumipad lang ang 2 martial artist at hindi man lang napansin. Ang katawan ay agad na nabutas, nabasag ang higit sa 1-0 mga lukab. Bumagsak ang takot sa lupa. Lahat ay ipinanganak na malamig ang pakiramdam ang gulat na tingin sa likod. Nakita ko na lang ang pag-atake ng pagkutitap. Walang tunay na nakikita. 2 martial artist ang namatay sa napakagulong paraan. May malamig na ngiti sa kanyang mukha. Gustong mauna ng basura. Ang saktan sila ay hindi espiritual, ngunit katalinuhan. Sinabi niya ang mga salitang ito na agad na ikinagalit ng mga monghe, isang sulyap sa pamamagitan ng ngunit ang relasyon ng mga tagasunod na ito, hindi ito binibilang-bilang pagkakaisa. Ngunit ngayon ito ay isang grupo. Ang init sa pakiramdam na yakapin sa maraming tao. May nakita akong 2 tao na nahulog sa harap ng salamin. May nararamdaman agad na paghihirap. Sa sulok ng mata, nakaset up ang layunin. Agad na kilalanin ang pag-atake. Siyempre asul. Hindi ako makapaniwala na may ganitong bagay dito. Sinasabi ng kaaway na kinikilala mo ang hayop. Tumango si Leon. Ito ay isang uri ng asul na sanggol. 6 na yugto pa lang. Maaari lamang masaktan ang mga martial artist sa ilalim ng Vo Hoong maliban ang Fai ay Regal sa minor love ay umabot na sa 7 stages, walang 8 yugto. Napatingin ang mga sundalo sa tindahan. Ito ang gate na itinakda mo. Hindi takot sa mga taong tumatawa. Ang malamig na balikat ay walang kinalaman sa amin. Okay lang magkaroon ng lakas ng loob na dumaan. Ayokong makipag-usap sa mga katulad mo. Makipag-ayos sa hukbo upang pamunuan ang mga tao sa harapan lahat ng mata ay nakatingin sa kanya. Naglakad lang siya sa pagitan ng 2 bundok. Mabilis na umatake ang maliit na Darling Blue, nakikita ko ang mga anino na puno ng langit. Walang katapusang umalingaw sa aking tenga ang malakas na tunog ng hangin. Ang larangan ng Open Army Talks, ang lahat ng mga asul na mahilig ay bumabalik na nababanat. In no way nasaktan isang bungkos ng basura. Nagpakawala siya ng 1 oras na malamig na hangin sa umaga. Pumasok sa kanyang larangan ang maliliit na mahilig sa asul, mag-isa silang bumagsak. Tila may espiritong hindi natatakot sa kamatayan, nakikita ko ang aking mga kaibigan na patuloy na namamatay. Patuloy silang dumarating.
Napakabilis na namatay lahat ay nahulog sa lupa and puso ng lahat na puno ng pagdududa biglang, sa puso ng mundo, hindi maganda. Tumingin sa ilalim ng iyong mga paa. Lumingon ang kalaban. Nagsisimulang matunaw ang maliliit na mahilig sa asul, unti-unting bumuhos sa putikan na nagsimulang lumubog ang putik sa paanan ng hukbo ng talon ibaba ang kanyang mga paa. Ang lupa ay naging putik. Itong isang screen wala pa akong nakitang kahit ano sa labas ng pag-ibig. Ngunit iyon ay sinusubukan. Ang mga mag-aaral sa lunar ay tumututol sa pagbabawal ang sandaling ito ay nagiging tunay na putik. Takot na takot ang mga tao magmadaling bumalik. Napakabilis na lumitaw ang mga eksena ng terorista sa tasa ng pintura ang buong lupain sa Cobb ay nabubulok na tuyo ang berdeng kabisera ay naging putik. Non-stop diffusion raya ay saklaw ng higit sa daang metro in sludge na may malakas na corrosive force pati mga martial artist ay takot na takot. Amoyin mo lang ito at pakiramdaman ang prinsipyong kinaagnasan in reverse step lahat ng fighters ay bumalik sa paint cup ngunit ang kalaban ay natatakot. Hindi tumayo silang. Field sa taong bumubuo ng depensa hindi nito pinipigilan ang kinakaindas na yon. Tumigil sa mabigat ang mukha niya. Wala siya sa likod, nasa harap siya. Ang bawat hakbang ng pagkabigla ay nabubulok ng maraming espiritu. Lubhang masungit. Takot na takot ang loob ng mga tao. Kung sasabihin mong 9-star martial arts, mahirap dumaan sa lugar na ito. Mas lalong hindi nila binibitawan. Agad na gustong pumunta ng kalaban sa kabilang pampang. Biglang nasa putikan may malaking maputik na kamay na tumatama ito ay higit sa 1-0 metro ang lapad at mayroong 5 daliri na umaabot at pumapasok. Mahigpit ang hawak sa kanya ng kalaban. Lahat ay pinagbantaan ng malamig na pawis biglang umatras. Maging ang mga martial artist ay nahuhuli dito. Preno! Malaking kamay ang sumabog mula sa putik, ang putik ay puno ng mga dahon. Shoot up bukas Chai Chai Garden sa paligid mo ang mga pag-uusap ng mga tropa ng kaaway ay bumubuo ng larawan sa mukha parang kinikilabutan. Mabilis na sumulong na basag ang malaking kamay. Ngunit napakabilis na namumuo, napakabilis na humahabol na kalulungkot, ang kapangyarihan ng kawalang interes. Maginhawang pumunta ng direkta sa baybayin ng Kia. Kumaway sandali ang kamay na ito. Dahan-dahang lumulubog sa burak sa itaas, ibalik sa normal, lumilitaw lamang ang malalakas na puwersa ng kaagnasan. Lahat ay may lahat ng spike. Walang nangahas na sumulong. Haha, syempre hindi ordinaryo ang kapangyarihan. Hindi ako makapaniwalang kinain sila ng malinis. Tumawa si Badlin, haha, sabihin mo sa kanila na sumama sa akin. Hinayaan niyang tumalon ang mga tao sa dalampasigan. Para walang corrosive force. At lahat ay tumingin sa kanilang mga mata at nakabuka ang kanilang mga bibig. Hindi lang si Lilin. Ang mga mangangalakal ay direktang lumipad, madaling lumipad. At ibalik mo ang iyong ulo. Itong 7 lalaki. Dapat may nakaharang sa gas. Hindi hinahanap ng mga hayop. O may kung ano sa kanya na nakakatakot sa kanya. Si Chamin ay hindi natatakot na huminto. Sa pagsasalita, wala na tayong magagawa. Nakahanda na ang kalaban. Masyadong mahirap ang mga taong gusto nilang pagdaanan. Kung ganoon nga, medyo may kahabaan. Biglang kumislap ang katawan niya sa langit, mabilis na tumalon sa negosyo. Lumilipad din ito. Wala ring atake. Isang grupo ng mga martial artists sa likod ng katangahan, lahat sa oras upang mag-react. Mahigit 100 tao ang lumipad. May ilang lalaki. Makipagsabayan sa karamihan ng mga mangangalakal. Ilang nasugatan na martial artists, concussion, mabilis, 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 mabilis. Kahit na ang matalinong tao ay hindi nagbitiw. Mahulog sa likod pati sa dami ng tao. Pagkatapos tumawid sa baybayin ng Kia, biglang nagbago ang mukha ni Lord Lin nang hindi man lang nag-isip na direktang maglabas ng isang bagay itinapon sa putikan, hindi malinaw kung ano ang lumulubog.
Napakabilis na may kaluskos, isang malaking espiritual na puwersa na nagpapalaganap ng biglang lumiit ang hukbo sa galit. Pito, ano ang itinapon mo? Sabi ng tangang-tanga. May ibinato lang ako sa'yo na hindi ko gusto. Mahal na mahal mo ang kapangyarihan. Nasa panganib sila. Sundin ang chime-in sa lahat ng negosyo, sa putikan lang may nakalabas na ulo. Ito ay tulad ng mga dalisdis sa itaas ng putik. Ang mga kinakaing unti-unti na gas ay nagliliwanag ng hindi bababa pagkatapos ilabas ang iyong ulo. Walang laman na socket ng mata, open mouth spray, nakakaagnas na gas spray sa pamamagitan ng Kia martial artists.